SSS Humid Application Error. Ano ang pwedeng gawin kung sakaling nagkakaroon kayo ng error sa pag-process ng SSS Humid Pay Card ninyo online? By the way, kung first time nyo sa channel na to and gusto nyo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa SSS website, bali nakapag-login ako, hindi ko lang yung member. And then from here, mag-login lang gamit yung user ID and password. At para makapag-request na ng pay card, pumunta lang dito sa Services, Upgrade to Humid ATM Pay Card. Para sa gumagamit ng cellphone, dahil maliit yung view niya, minsan mahirap siyang pindutin, mahirap makapunta dito sa pangatlong option. Pero ulitin nyo lang din ng ulitin hanggang sa matap ninyo itong Upgrade to Humid ATM Pay Card. Ito dapat agad yung makikita ninyo. By the way, kung nakapag-request kayo ng Humid ATM Pay Card ng more than 10 years na, halimbawa, pag pumunta kayo dito sa Member Info, Humid SSS ID Details, kung more than 10 years na yung data nakikita nyo dito, possible hindi kayo makapag-request or magkaroon kayo ng error. Pero pag less than 10 years, i-allow pa yan ng SSS. Again, upgrade to Humid ATM Pay Card at mag-submit na ng data sharing consent. At ito ang kakailanganin natin, yung transaction number. I-copy ko lang yan at mag-request na tayo sa Union Bank. Click ko to. Pwede rin naman kayong mag-download ng app nila. I-scan nyo lang to or pumunta na sa Apple App Store, sa Google Play Store, or sa Huawei App Gallery. Yun nga lang sa akin, pareho lang din naman yung nangyayari. Katulad niyan, piliin nyo lang yung government card and then continue lang. SSS Humid Pay Card. Ito yung maganda sa account na to, bank account to na walang initial deposit, walang maintaining balance. Click ko na yung select. Declaration and Terms and Condition, Privacy Policy, yung makikita nyo kaagad. I-consent nyo lang yan kasi kung hindi nyo gagawin, hindi rin naman kayo makakapag-proceed sa next step. At mula dito, kompletuhin lahat ng information. At katulad nito, kompleto na, click lang yung Continue. The entered SSS number, mobile number does not match the SSS record. Please ensure na information is correct. Kapag may mga error na katulad nito, mas maganda na kunan nyo ng screenshot. Sa phone, madali na lang gawin yan. Gayun din, kunin nyo yung mga information na nilagay nyo rito na siyang i-attach natin sa pag-report sa SSS. So, kung hindi talaga tayo makapag-request, maganda na i-double check na sa SSS. At paano ba yan? Mag-fill out lang dito sa Usap Tayo portal. Bali, ang ginawa ko nung una ay tumawag muna ako sa kanila at nag-email. At ang sinabi nila is mag-raise ng concern dito sa Usap Tayo portal. Kaya yun yung ginawa ko. At ginagawa ko na siya ng matagal na. Halimbawa, dito sa mga closed tickets ko, ito na yung iba't ibang issue na na-raise ko sa kanila at nagre-reply din naman sila. I-click ko lang tong plus new ticket, select request or issue, ano yung nire-report natin sa kanila. Ito siya, Humid application. Ang ilalagay ko rito sa status is error in Humid application status. Tapos, dito naman sa description niya, mas maganda na mag-provide kayo ng magandang description or concern ninyo. Halimbawa, sa Union Bank website, mismatch daw yung info after ibigay pay. May nilagay ako dito na si screenshot kasi mag-attach ako ng picture mamaya. Ilagay na dito ang pangalan, ang SSS number, at date of Humid application. Ilalagay ko is January 22, 2024. At dito ko na i-upload yung mga in-screenshot ko. So, click ko lang tong upload or choose. At andito na siya. Click ko lang yung upload at completed na dapat. Scroll down ko lang at dapat din i-upload dito yung 2 valid ID o pwede rin naman yung SSS Humid mo at yung selfie mo na rin na hawak yung SSS o yung ID na ginamit mo rito sa bandang taas. Kung wala ka pang Humid ID na luma, pwede naman yung 2 valid ID. Tinatanggap nila yung mga government issued ID katulad ng Postal ID, National ID, Passport, at marami pang iba. At katulad sa inattach natin kanina, kinlik ko lang yung choose and then kinlik ko lang yung upload pareho at completed na siya. Okay na, click ko na itong submit. Are you sure you have filled out all the details? Click ko na yung yes. At meron na tayong isang open ticket. Ang nangyayari is nag-reply naman sila kinabukasan. Pero kapag hindi agad sila nag-reply after 24 hours, check nyo na lang within the week pa kasi may mga issue or holiday.
Kaya yun din yung i-consider ninyo. But definitely, kung hindi kayo nagmamadali, pwedeng wait to ng pag-report sa SSS, or kung sakaling urgent, yung concern ninyo, hindi about sa UMID or about sa claims, sa benefits, mas maganda na pumunta na kayo sa SSS branch talaga.